nakagaya kayong tumupad at nakagayak na kayong kumikilala sa Diyos, kailangang pag-aralan yung pagtupad. Bakit? May turo kung paano tutuparin. Dito sa Deuteronomio, gusto kong basahin ang Kapitulo 12 at ang versikulo 32. Pakinggan ninyo. Kung anong bagay ang inauutos ko sa iyo, yan mong gagawin. Huwag mong daragdagan, ni huwag mong babawasan. Sa makatwid, ang pagtupad sa utos ng Diyos, maingat. Dapat ingatan. Kung ano yung inutos ng Diyos, huwag kang metro roon. Huwag mong babawasan yon, ni huwag mong dadagdagan. Kung ano yung sinabi niya, yun ang gawin mo. Huwag kang susunod sa mga tao. Halimbawa, yung isang tao, nakita mo gumagawa ng mali, huwag mo siyang sundin. Ikaw ay naglilingkod hindi sa iyong kapwa-tao para makita nila, kundi naglilingkod ka sapagkat yun ang tungkulin mo, sapagkat ikaw ay sa Diyos at ang Diyos ang lumalang sa iyo. Kaya, ano man ang makita mo sa tao, yung nalalaman mo ang dapat mong gawin. Sumunod ka ro, huwag mong daragdagan, huwag mong babawasan. Gusto kong ipakita sa inyo isang mabuting halimbawa ng Iglesia ni Cristo tungkol sa bagay na ganyan. Wow, that's a great story po, Dad. Siyempre, anak. Kaya nga lagi ko kayong kinukwentuhan at binibigyan ng inspirasyon. Oh. Excuse me po, Ma'am, Dad. Magda-drawing lang po ako. Sige, anak. Ang kulit. Ay, teka muna. Meron pa tayong dessert, ha? Saglit. Kukunin ko lang yung dessert. Ay, Okay, sige. ma'am. Wait lang, Daddy, teka. Hindi niyo naman po naabutan ng kapatid na Felix Manalo, pero lagi po kayong may kwento tungkol sa kanya. Alam mo, yung mga kwento na yan, mga kwento yan ng nanay at tatay ko, ng lola at lola mo. Lagi nilang kinukwento ang tungkol sa karanasan nila sa sugo ng Diyos. Oo, at ikinukwento niyo po sa aming magkapatid. Siyempre naman. Nung bata kasi kami, lagi na lang sa amin ikinukwento ang tungkol sa kapatid na Felix Manalo. Lagi nilang sinasabi na tularan natin ang sugo. Ano pong madalas na ikinukwento po nila lolo at lola? Mga payo, mga kwento ng pananampalataya, pati nga yung mga magagandang katangian ng sugo na dapat nating tularan. Alam mo kasi, ang lola at lolo mo, sila ang mga nakasama ng sugo. Kaya nga, kitang-kita nila, damang-dama nila ang mga pagmamahal, pati yung pagmamalasakit ng sugo sa iglesia. Tulad po ng kwento niyo po tungkol ngayon kay Lola Esperanza? Oo, anak. It's about time na marinig mo na ang buong kwento tungkol sa Lola Esperanza mo. Kasi sigurado ako, marami kang matututunan dito. Talaga po, Daddy? Excited na po ako! O, sige. Ganito ang gawin natin. Sisimulan ko ang kwento. Noong nasa kolehiyo pa ang Lola Esperanza mo. Okay? Sa isang university sa Manila.
Magandang araw, Esperanza. Maaari ba akong umakyat ng ligaw sa iyo? Kung ako sana iyong pahihintulutan, nais ko sana ipahayag ang aking damdamin. Ganda rin ang aking mabuting layunin na... Huwag mo sanang mamasamain, Cesar. Iglesia ni Cristo ako. Hindi ako nagpapaligaw sa hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Anong Iglesia ni Cristo? Bawal sa amin na mag-asawa sa hindi namin kapananampalataya. Hindi ba't lahat naman ng relihiyon ay pare-pareho lang? Hindi, Cesar. Utos yun ng Diyos. Nakasulat yun sa Biblia. Kasalanan sa Panginoong Diyos na mag-asawa kami ng hindi kapananampalataya. Pero Esperanza... Kaya ngayon pa lang, Cesar, ipinauunawa ko na sa'yo, hindi ako nagpapaligaw sa hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Esperanza... Pasensya ka na, Cesar. Nagtataka lang ako. Hindi ka pa nakaka-entrada, bigo na agad. Cesar, ang dami nagkakagusto sa'yo. Tsaka, popular ka. Magandang lalaki. May kaya sa buhay. Ano pa bang hahanapin na ibang dalaga sa iyo? Bakit ganun na lang ang paninindigan ni Esperanza sa kanyang relihiyon? Kung ako sa'yo, kalilimutan ko na si Esperanza. Marami naman dyan. Ikaw pa nga habulin. Ano kaya meron sa Iglesia ni Cristo? Cesar, Esperanza. Hindi matitinag ang Lola Esperanza mo sa kanyang paninindigan. Walang makahadlang sa kanyang pagiging Iglesia ni Cristo. Alam mo anak, iba-iba ang paraan ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya. Sa oras at pagkakataon na hindi natin inaasahan. Bunso, ka na. At saka, Mami, Daddy, tama lang po ang ginawang pagtanggi ng Lola Esperanza. Dahil sa panahon po ngayon, gano'n na din po ang gagawin ng mga dalagang Iglesia ni Cristo. Dapat anak, importanteng manindigan. At alam mo ba kung anong nangyari sa Lola Esperanza mo after 5 years? 5 years? Ang tagal ng Daddy ah. Nay, dadaan po ba ang tren sa estasyon ng Tayuman? Ay, oo, Iha. Papasok ka ba sa eskwela? Hindi po, papasok po ako sa trabaho. Unang araw ko po hindi ko pa po kabisado ang biyahe. Hayaan mo, tuturo ko sa iyo mamaya. Salamat, Nay.
kapatid, mamaya po gabi magkakaroon po tayo ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dahil na po yan sa kapila po ng Iglesia ni Cristo. Sana po makadulog po kayo lahat. Alas 6 po yan ng gabi. Mga kaibigan, mga kapatid, mamaya po gabi magkakaroon po tayo ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon makadulog po sana kayo ng ating gagawin pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Mamaya alas 6 po yan ng gabi. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapatid, pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ako ay sa kapila po ng Iglesia ni Cristo. Sana po yung mga makapunta po kayong lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, sana po yung makapunta po kayo sa gagawin po natin pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yung pamamahayag po, mga salita ng Diyos. Ito po ay gaganapin ng alas 6 ng gabi sa kapilya po ng Iglesia ni Cristo. Esperanza. Ipinangako ko sa akin sarili na hindi ako lalapit sa iyo hanggat hindi ko napapatunayan sa sarili ko na ako'y ganap ng Iglesia ni Cristo. Esperanza, 5 taon. Kasabay ng pag-aaral ko sa medisina ay ang pagsasaliksik ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Natutuwa ako, Cesar. At nakilala mo na din ang tunay na pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Tiyak na ang higit na matutuwa yung Panginoon dahil sa ginawa mong pagpapasya. Esperanza, maaari ba kitang ihatid sa inyong bahay? Upang sa gayon ay makapagpaalam ako sa inyong mga magulang ukol sa panliligaw ko sa iyo.
namin ang pag-iiglesia mo. Sama-sama na ng loob namin. Hindi ko na ito uulitin sa'yo, Cesar. Sa simbahang Katoliko ka magpapakasal. Ma! Hindi maaari ang iyong gusto. Sinuway mo na kami na mag-iglesia ka. Wala kang utang na loob. Hindi ka magiging isang doktor kung hindi dahil sa amin. Pati mga kamag-anak natin tumulong sa pag-aaral mo. Kaya sundin mo kami. Sa simbahang Katoliko ka magpapakasal. Yan ang gusto ng papa mo. Yan ang gusto namin. Mama, Iglesia ni Cristo kami ng Esperanza. Kung kaya sa iglesia rin kami dapat maikasal. Ayoko naman sana suwayin kayo eh. Ngunit sana naman naintindihan niyo ako na iba ng relihiyon ko. Pag matikas ang ulo, kami ang susundin mo. Hindi ganun kadali ang gusto ninyo, Mama. Salving Quinsa! Isang beses ka lang susuway sa amin! Hindi na kita tuturing isang anak! At hindi ka na makakatungtong sa bahay na to! Intindies? Esperanza! Esperanza, sandali! Esperanza, sandali! Esperanza, mag-usap tayo. Esperanza, pagbigyan na natin sila. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo, Cesar. Pagbibigay loob sa kanila. Kunyari, magpapakasal tayo sa simbahan. Tapos tsaka na tayo pakasal sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ganon. Magbigay loob? Gusto mo sila mabigyan ng saya, pero ang Diyos naman ang hindi matutuwa sa ginagawa mo. Hindi ako Esperanza, papayag. nakikiusap ako sa'yo. Esperanza, masabi lang mapagbigyan ko mga magulang ko. Alam mo, Cesar, kahit kunwari-kunwarian lang yan, hindi pa din ako papayag. Bakit susunod ako sa gusto ng mga magulang mo? Kung hindi naman gusto ng Diyos. Nagpapaunawa lang naman ako sa'yo, Esperanza. Ano, malay mo pag nagkaganon, itigil na yung pag-uusig nila sa ating dalawa. Nauunawaan ko ang gusto mo mangyari, Cesar. Pero bakit kailangan mo kompromiso ang pagka-iglesia ni Cristo natin? Para lamang sa pagbibigay loob. Lalapit ako sa sugo. Makikiusap ako sa kapatid na Manalo, ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Baka sakaling pumayag siya sa pagbibigay loob ko sa mga magulang ko. Hindi papayag ang kapatid na Manalo sa gusto mong mangyari. Gusto kong malaman mo, Cesar, na kahit anumang resulta ang pag-uusapan ninyo ng kapatid na Manalo, ay maninindigan pa rin ako sa pagsunod sa aral ng Diyos na natutunan ko rin sa sugo. Kahit hindi na matuloy ang kasalang ito. Esperanza, Uulitin ko sa'yo, Cesar. Ano man ang maging resulta ng pag-uusap ninyo ng sugo, ay maninindigan pa rin ako sa aral ng Diyos na natutunan ko rin sa sugo. Esperanza. Esperanza, sandali. Esperanza! Esperanza! Matibay na pinanghawakan ng Lola Esperanza mo ang mga utos ng Panginoong Diyos. Kung ako rin po si Lola Esperanza, Daddy, hindi po ako papayag. Abay, dapat lang. Dapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ay lagi tayong manalig at kumapit sa mga utos ng Diyos. Subok na yan, anak. Tiyak, hindi tayo pababayaan ng Diyos pagka ganyan ang ginagawa mo. Anak, Ella, anong oras na? Baka dumating na yung bisita mo. Teka po, sige po, gagayak po muna ako. Aba, kilos na. Kailangan magandang-maganda yung anak ko. Di ba, Daddy? Ha? Ay, oo naman. Teka. Anak, saan ba ang lakad mo, ha? Si Daddy naman paulit-ulit eh. Dinner nga po. Diyan lang po yung malapit po na restaurant. Dinner date nga, Dad. Ano ka ba? Date. Ganon. Oh, As in date? ano ba man tawag mo doon? Di date nga. Ikaw naman para ka hindi nagdaan doon. Oh, bakit para ka pang mas tense kesa kay Ella? Ako? Hindi ah. Okay lang ako. Naku, wag ako ha. Kundi ko pa alam ha. Gabi-gabi kang hindi makatulog mula nang nag-text yung classmate ng anak mo nung college para magpaalam na manligaw. Sino ba naman ang hindi magugulat sa nangyaring yan? Ikaw ba naman yung makatanggap isang araw ng text o message? Tapos sasabihin, ako po yung manliligaw ng anak ninyo. Pwede po bang umakyat ng ligaw? Dad,
Daddy. Oh, di ba, Ella? Ha? Sabi ko sa'yo. Ha? Mas excited ba tong daddy mo sa pagdating ng bisita mo? Daddy, he wants to ask permission. And syempre, your approval na din po. Well, kung sa bagay, bihira na nga yung binatang ganyan sa panahon ngayon eh. Yung nagpapaalam muna sa magulang bago makapandigaw. Tama ka dyan, Dad. Sa panahon ngayon, mag-boyfriend na, mag-girlfriend na. Naku, hindi pa alam ng mga magulang. At saka, Daddy, mabait naman si Gerald. At saka... Alam ko na, mananampalataya at may tungkulin pa. Alam ko na yan, anak. Pinag-aralan ko na yung background ng manliligaw mo bago pa siya makaakyat ng ligaw sa'yo. Daddy... Siyempre, effort tong daddy mo para makatiyak kung okay yung classmate mo bago payagang manligaw sa'yo. Gusto ko lang masiguro na matapat na Iglesia ni Cristo ang manliligaw sa'yo. Basta tatandaan mo, anak, hindi ito tungkol sa pagkagandang lalaki o kaya naman sa pagkamayaman. Oh. Yan ang dahilan kung bakit tinuturo ko sa'yo o kinikwento ko sa'yo yung tungkol sa Lola Esperanza mo. Dapat yung gusto ng Diyos ang makasama mo habang buhay. O, di ba, Mami? Ito ang Mami mo. Siya ang binigay sa akin ng Diyos. Thank you po, Mami, Daddy. Promise ko po sa inyo na hindi ko po kalilimutan lahat po ng payo niyo sa akin. Lalong higit na hindi ko po kalilimutan ang mga utos po ng ating Panginoong Diyos. Very good, anak. Very good. Nako, ayan na yata. Bunso, pakitingnan mo nga. Oh, anak, magbihis ka na. At nandiyan dyan ang importante mong bisita. Opo. Baka mamaya magbago pa yung isip nun. Ikaw talaga, Daddy. Okay po, gagayak na po ako. Sige. Sige po. Ate, nandiyan na po yung bisita niyo. Nasa teres. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Naunahan ka patuloy maggayak. Teka ha, ako na muna ang haharap at ikaw, bilisan mo magbihis ka na. May dalang flowers at saka chocolate. Ang dami. At saka ang pogi. Bigyan mo ako, ha? Nang ano? Ang chocolate. Oo naman, syempre. Oh, tara na. Teka. Daddy? Ano nga po palang nangyari kay Lola Esperanza? Ano pa? Eh di, natuloy ang kasal. Natuloy po? Ikinasal sila sa loob ng Iglesia ni Cristo na lalong nagpatibay sa kanilang pag-iibigan. O Diyos, natanggap ko sa iyong sugo ang iyong aral na dalisay at ako ay naliwanagan ukol sa iyong katotohanan. Kaya ngayon ako'y naging iyong lingkod. Aking ipinangangako, hindi lilihis sa iyong turo, ingatan magpakailanman, na masunod ko lahat ng iyong aral, upang ako ay manatiling sa iyo. Ano man ang aking sapitin, suliranin, hirap at tiisin, manghahawak sa iyong aral, mananatili sa kahalalan.
Nandiyan na yung anak mo. Papasukin mo na. Hindi! Minsan na niya ako sinuway. Sinabi ko sa kanya, hindi siya makakatungkol sa bahay nito! Layas! Binalaan na kita! Sinabi ko sa'yo, hindi niya ka na makakatungkol sa bahay nito! Mula sa araw na to, wala na akong anak! Maging ang magiging anak ninyo, walang pakikinabangan sa amin! Layas! Wala kayong mga utang na loob! Layas! At nakahanda si Lolo Cesar na ang kapalit ng kanilang paninindigan ni Esperanza ay ang pagtatakwil sa kanya ng kanyang mga magulang at kamag-anak. Natignan ko na ho ang lagay ng Tumindig bata. si Lolo Cesar sa sariling paa Sa aking pag-aaral. na hindi umaasa sa kanyang mga kamag-anak. Ayos po ang lagay niya. Naging ganap siyang doktor. Kinakailangan lang ho talaga Itinaguyod na- nila ni Lola Esperanza ang buhay ng buong sipag at pagtitiyaga. Hindi na ho magtuloy-tuloy ito. Hindi po lalo lumala. Doktor, pasensya na po. Kulang po ang dala kong kwarta. Ale, huwag niyo na akong problemahin yun. Ang kinakailangan niyo lang kong gawin, mapagamot na po agad ito. Mapainom po siya ng mga gamot upang sa ganyan, mapabilis po ang paggaling niya. Sige po, maraming pong salamat. Salamat ho. Opo. Ano nga ba ang gantimpala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi ang mabiyaya at payapang buhay? Pero hindi nagkasya lamang si Lolo Cesar sa pagsisilbi sa kapwa. Mahal kong Esperanza, Ano yun? may nais sana ako isang guni sa'yo eh. Gusto ko malaman ng iyong pasya. Nais ko sana maging isang ministro. Mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kaya walang sawa ang ating kapatid na Felix Manalo upang tayo'y akayin sa mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ano naman ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos? Manatili tayong matatag sa pananampalataya at matibay nating itaguyod ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Naging ministro si Lolo Cesar at naging katuwang ng kapatid na Felix sa malawak na gawain ng iglesia. Dahil sa paninindigan ni Lola Esperanza at sa matibay na pangahawak sa aral ng Diyos, nakilala at natawag si Lolo Cesar sa iglesia. At ang kanilang buhay ay patuloy na ginantimpalaan ng Diyos. Naging matatag ang pagsasama nilang mag-asawa at magkasama nilang tinupad ang tungkulin sa Panginoon. Namalagi sila sa matibay na pag-asa sa kaligtasan na pangako sa atin ng Diyos. Pangako na maninindigan sa iyong mga utos, ako'y puspusan mong susunod. Sa kalaban mo, aking Diyos, sa'yo ako'y maglilingkod ng lubos. Ano man ang aking sapitin, suliranin, hirap at tiisin, manghahawak sa'yo